Magandang araw, adventurer! Welcome sa ating comment reading and shoutout for this week, guys. So yun na nga, no, para sa mga bago dyan, bagong subscribe, bagong follow, ginagawa natin to, guys, no, tuwing weekend. Pero hindi weekend ngayon. Pero mostly ginagawa natin to tuwing weekend para ma-highlight ang saloobin ng ating mga manonood. At para masabi ko na rin ang aking saloobin ng mga ginawa nating mga video, no, yung mga ginagawa kong video. Sabihin ko ngayon yung ating mga saloobin doon, no. Game, guys, simulan na natin, no. Ito yung ginawa natin last week na kami trading. Pero ang saloobin natin dito, ano nga ba yung inano ko dito? Yung ginawa ko dito. In-explain ko to, no, yung video na to last week. In-explain ko dito yung mga saloobin ko doon kung paano ako in-edit yung mga ano, no, badminton, ganyan. Ano pa ba? Fast forward natin, guys, no. Ay paglalaro ko ng Minecraft. At nagpaalam na nga pala tayo doon, no, sa laro natin doon last week. Ano pa ba to? Ayun, badminton ulit. Badminton ulit. Oh, haba ng badminton pala noon. Dahil pala natin badminton na na video. Tapos yun na nga, no, yung mga sa biyahe, saka sa mga game, guys, no. Wala nga palang comment dito. Meron nga ba? Yan, wala. Okay lang yan, guys, no. Next video na tayo, guys. Mag-comment kayo, guys, no, kung gusto nyo ma-shoutout sa ating video, guys, no. At ito na, dito na tayo sa susunod natin, no, linggo ng palaspas sa nagmula. Grabe, guys, no, marami tayong nakapilang video. Pero syempre siningit natin to yung mga event na ganito, guys, no. Ayun na nga, simulan na natin yung ating nga pala, medyo baguhin natin yung sistema, guys, no. Panoorin muna natin kasi marami akong video ginawa, nalimutan ko na yung mga kaalaman nating nalaman. Naghalo-halo na siguro sa isipan ko. Kaya ngayon, panoorin muna natin yung video, tapos magko-comment ako, guys, ng aking saloobin, guys, no, game. Play na natin. Keep on this page. Maligayang linggo ng palaspas. Yeah. Ito nga daw ay nagmula sa Domingo de Ramos na dala ng mga Espanyol noong 1500s. Ang palaspas ay gawa sa dahon ng puno ng palm trees o dahon ng puno ng buko. Ito nga daw ay simbolo ng tagumpay. Noong unang panahon, ginagamit ito ng mga unang Pilipino sa paggawa ng basket. Excuse me lang, guys, no. Yun nga yung palaspas, no. Na-research natin na simbolo pala yun, guys, no, ng nung unang panahon, simbolo siya ng tagumpay nga ba yun? Tagumpay kasi sinelebrate nila yung tagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kaya may hawak silang palaspas. Yun pala ibig sabihin nun, guys, no. Dami natin nalalaman dito, no. Kasi yung mga unang Pilipino, ginagamit na natin yon sa paggawa ng mga basket, lagay ng bigas, lagay ng ulam, lagay ng ganito, lagay ng ganyan. Marami palang gamit ang palaspas, guys, no. Gawa pala siya sa palm tree o kaya coconut tree na leaves, no. Tuloy natin video at lalagyan ng mga bigas at marami pang iba. Ang linggo ng palaspas ay pinagdiriwang sa pag-alala ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na siyang nagtatanda ng simula ng Holy Week. Na ibig sabihin si Jesus nga daw ay pumasok sa Jerusalem ng sakay ng donkey na nagsisimbolo ng kapayapaan at pagiging humble. Excuse me lang ulit, guys, no. Yun nga, no, yung donkey pala is nagsisimbolo pala yon ng pagiging humble, guys, no. At ang kapayapaan naman, guys, no, nagsisimbolo siya ni Jesus, guys, no. Ayun, tuloy natin yung video. Sinalubong siya ng mga tao na may palaspas at sumisigaw ng Hosana na ibig sabihin ay iligtas mo kami o mabuhay. So yun na nga, guys, no, tagal ko na nabuhay sa mundo. Lagi ko yun sinasabi sa simbahan, pero yun pala ang ibig sabihin nun. Iligtas mo kami, no, o sana, o sana.
Hey pala ibig sabihin guys, no? Good to know, no? Everyday, we're learning sa English. May natututunan tayo araw-araw guys, no? Sana ibig sabihin pala nun, save us. Tuloy. Please like and share. Tol, tapos na. So yun na nga, ayun, marami nag-comment. Game, comment tayo guys, no? Heart muna natin to. Siyempre, heart natin yan, mga tropa peeps, mga commenter. At si mama to. O game, no? Si John Miguel Santos, Boss Migs. Kita ba? Yan, kita. Dito tayo onte, yan. Boss Migs, John Miguel Santos. Sabi niya lang guys, kailan naman po nagsimula yung penitensya ng mga Pinoy? So yun na nga guys, no? Dito na inspired yung ating video. Palaspas. Penitensya mamaya guys, no? Mamaya punta tayo doon, no? Next comment muna, shoutout ulit Boss Mix, Emmanuel Tahan o Tajan, no? Chip Tajan, no? Maraming salamat sa iyong pag-comment, shoutout sa iyo. Sabi niya lang guys, nice to know. Ayun nga, pares kami guys. Nice to know, no? Kasi yung Asana, tama ba? Linggo ng palaspas. Yung Asana, ngayon ko lang nalaman na yung pala ibig sabihin nun. Tapos yung simbolo ng palaspas, palm tree. Grabe na yung simbolo nila. Tapos simbolo pala ng donkey is humble. Grabe, dami natin nalaman, no? Shoutout ulit, Chip Tajan. At next comment, Hilay Bungalon Santos, Mama, shoutout sa'yo. I love you. Sabi niya lang, nice. Nice. Shoutout mama, no? I love you. Next video na tayo guys, no? Linggo ng palaspas. Ito yung pinakauna natin video simula last week guys, no? Tama ba? Tama guys. Next video na tayo, palaspas. Wala nag-comment sa outside. Wala, nag-share lang si Uncle. Nag-heart, no? Si Boss Kumbe, nag-heart. Shoutout sa inyo, pati si Jackie Rose ng Kilo, Mami, Toto Bungalon, Marisi, at saka Ilocano G. Miranda, no? Maraming salamat sa paglalag sa ating video, no? Next video pala natin guys, no? Mahal na araw o Holy Week. Ano nga ba? Ito. Ano nga ba? Manood mo na tayo guys. Ang mahal na araw. Ito ay pinagdiriwang ng pagkain ng mga walang laman tulad ng gulay, tinapay, isda at prutas. Dati, ang alam ko lang guys nung bata ako, bawal talaga lahat, no? Pati isda, ganyan. Basta lahat ng laman, no? Kinakain lang namin lagi is gulay nung bata ako, gulay, ganyan, pag mahal na araw. Pero ngayon, natutunan natin guys, no, na pwede pala seafood saka donut. Pwede naman pala yung masasarap. Donut tinapay, ibig sabihin pwede donut. Seafood, ibig sabihin pwede yung hipon, scallops, no? As mga prutas, grapes, ganyan. Kasi ito lang lagi Ito lang lagi yung kinakain na gulay. Pwede naman pala masasarap. Okay, tuloy natin video guys. At nagbibisita iglesia o nagdarasal sila na sa iba't ibang simbahan. At hindi nyo napansin guys, 7 yan. 7 nga ba? 2, 4, 6, 7. Yan. Tama. Bisita iglesia daw is 7 na simbahan. No? Lipat-lipat na 7 na simbahan. Grabe. Ang haba pala nun, no? Siguro kada misa, syempre, mga 1 oras. Tapos 7 simbahan, 7 hours. Iba pa yung lakad, no? Yung papunta dun sa susunod na simbahan. Grabe, no? Ang hirap ang hirap na magganto, no? Magbisita iglesia, no? Tuloy natin yung video, guys. Meron ding pabasa kung saan walang tigil na nire-recite ang kwento tungkol sa pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus. Yung pala yung nire-recite nila, guys, no? Yung istorya ng pagkabuhay simula ng bata hanggang pagkamatay ni Jesus. Pero hindi natin minsan naiintindihan, no? Kasi karang kinakanta nila na may kulot-kulot pa.
Yung pala ibig sabihin nun, yung kinukwento pala nila yung buhay ni Jesus, no? Pero ngayon, nalaman na natin na ganun nga, no? Buhay pala ni Jesus yun. Tuloy natin, guys, no? At huli sa lahat, pinitensya. Kung saan may mga tao na nagpaparada sa daan at sinasaktan ng kanilang sarili para sa kanilang paghingi ng kapatawaran sa Panginoon sa mga nagawa nilang kasalanan. Ay nga guys, no? Grabe ng mga nagpipinitensya. Dati nung bata ako guys, no? Akala ko dyan, mga ano lang, mga siraulo lang ba? Kasi nga sinasaktan nila yung sarili nila. Yung pala, mihingi sila na way nila yon, mihingi silang tawad sa Panginoon para patawarin sila sa mga kasalanan nilang nagagawa, no? Ginawa. Nagagawa, gagawin pa lang no? Mga ginawa nilang kasalanan, no? Mihingi silang tawad. Kaya parang ang logic doon is parang yung nilalagay nila yung paa nila sa sapatos ni Kristo, no? Kumbaga gusto nilang danasin yung naranas ni Jesus para kumbaga sana patawarin sila, ganon, at madaras nila yung sakit na dinaras ni Jesus, guys, no? Tuloy natin video. Sa madaling salita, ito ay ating pag-alala kay Jesus sa pagsakripisyo niya sa kanyang sarili para sa ating mga kasalanan para tayo ay mabuhay. Please like and share. Ayun na nga. Doon na nagtatapos yung video natin. At may nag-comment, guys. Ilocano G. Miranda. Chingay, no? Shout out sa'yo. Sabi niya lang, guys. Ching. Bagaw. Bago ang mag-umpisa, pa-shoutout naman sa class natin, yun. No, kaklase ko po yan sa training, no? Coast Guard, Ching Miranda, and class Alabman College, no? Shoutout sa aming class, no? Class 88-2021 Alabman College. Shoutout sa inyong lahat, mga Chingay, mga ma'am and sirs, sa lahat ng aming naging DI, sa lahat ng tumulong sa amin, ng mga nurses sa may taguyod ng aming training, no? Shoutout po sa inyo kung nanonood man kayo. Maraming salamat sa gabay ninyo para kami po ay makapagtapos ng aming training, no? So yun na nga, malapit na akong maiyak. Next video na tayo, guys. Ano na, mahal na araw, no? Game, no? Mahal na araw. Next video. Let's play Clash of Clans. Wait lang, baguhin ko lang yung yung comments. Ito. Yan, yes. Saka, tanggalin muna natin tong comments sa display. Okay, yan, guys. Okay na. All set. Play game, natin, guys, game. Cellphone pala maglalaro, guys. Uy, hanggang baba lang. At lang, ayusin ko lang, guys. Yan, game. Babaan lang natin yung volume. And guys, hindi ko napansin, pasensya na, napakalakas pala ng tunog ng COC. Kasi nag-i-enjoy tayo niyan, no, guys, sa lobby natin dito. So yun na nga, hindi ko napansin, ang lakas pala ng tunog, pasensya na, no. Tapos sa mga dati nagsi-COC, ito na po ang oras, no, para gusto nyo, nag-iisip kayo na magbalik laro. Ito na ang senyas, guys, no, na magbalik laro kayo. Bakit kamo? Kasi sobrang ganda na ng COC. Di mo na kailangan maghintay para magluto ng troops, no, para umatak ka. Atak ka lang ng atak. Tapos ang bilis na lang punuin nung pera, no, kasi dati magluluto ka muna ng troops, antayin mo bago matapos, tapos saka ka palang attack. 30 minutes yon, pinakamababa 25 minutes, no, for barbarian. Tapos ang pinakamatagal siguro nun mga 45 minutes, no, yung mga dragon. Grabe ang tagal lutuin nun, no. Pero ngayon, attack ka lang ng attack, pili ka kung anong gusto mong attack, no, dragon, lahat ground troops, lahat, may healer, bahala ka sa buhay mo, basta attack ka lang ng attack.
At libre na yon, no? Wala nang bayad. Pero na lang kung magdo-donate ka sa clan castle ng iba mong tropa, no? At yun yung may bayad, no? Pero at least hindi ka na maghihintay, no? Nalulutuin mo pa yung troops bago i-donate. Ngayon, babayaran mo na lang yung troops gamit yung elixir na madali mo na lang nakukuha. Pag yung isang attack ka lang, pwede ka na mag-donate ng mga siguro limang donate ganyan. Pero grabe, ang dami na natin na-explain dito, no? At tingin ko okay na siguro muna yun, guys. Baka ma-overwhelm. Overwhelm na naman kayo. So yun na nga, kung gusto nyo ulit maglaro ng COC at para sa mga gusto mag-try ng COC, kung nag-aalala kayo na napag-iwanan na kayo, hindi po ganun. Enjoy mo po siya, no? Simula umpisa, enjoy siya, enjoy. Hindi nga natatanong, meron akong account, TH1, TH2, TH3, hanggang 17, no? Meron akong account, tig-isa, hanggang 17. Kasi iba yung enjoyment mo sa TH1, hindi pala 1, 2, kasi hindi pala 1 kasi ipa-force ka niya agad na mag-upgrade sa TH2, no, sa tutorial. So yun na nga, iba yung enjoyment sa TH2, iba yung enjoyment sa TH3 na mga attack, sa TH4 na mga attack. Pero yun na lang muna siguro yung ating sa loobin dito na umahaba na. Basta masaya guys. Mag-download kayo, mag-try kayo. Pag di nyo nagustuhan, sorry. Next video na tayo, guys. Wala nag-comment, no? Pero ang daming views. 153. Shoutout po sa inyo at mga nag-like. Di ko kilala to. Kaisar A. Solani, Noiken. Ay, Poik Buita, no? Shoutout po sa inyo. Eloy Buita, Mongal, Chingay, no? Shoutout sa iyo at ako. Nalike ko pala, guys. Hindi ko nalaman, no? Okay, next video na tayo, guys. Balik na ulit natin yung settings natin kanina. Yan, okay na. Okay na, next video na tayo na. Pinitayin siya. Ito yung request ni Boss Mix, guys, no? Shoutout Boss Mix. At nag-like dito siya, Boss Mix, Jack Rose, Mami, at B-Boy Santos. Dami pala nag-like dito, no? Daddy, no? Shoutout. At Kuya Emmanuel, Bernabe Nakwa, shoutout sa'yo. At si P.O. Bias yata itong Chinese. Toto Bungalon, shoutout. Patrick Gerson Diaz Peraer, shoutout. And MKM Chingay, shoutout, no? Game, no? Maraming salamat. At may nag-isang share, no? Si Mami. Game. Panoorin muna natin siya, guys, no? Bago yung akin sa loobin kasi nalimutan ko na yung mga kaalaman ko dito. Penitensya. Saan nagmula? Ito nga daw ay nakuha natin sa mga Spaniards kung saan panata nga daw nila ito tuwing malapit na ang araw ng pagkabuhay. Sa atin naman ay tuwing Huwebes Santo at Biyernes Santo lang. Walang unang recorded na petsa kung kailan ito unang nagsimula, pero bago pa daw si Kristo, guys, ginagawa na ito sa mga kriminal na may matinding mga krimen. Pero so yun na nga, guys, no? Grabe. Ang tagal na pala nito. Hindi siya recorded. So, unang-unang panahon pa, no, mga wala pa si Kristo, guys. Ibig sabihin, anong year na tayo ngayon? 2025? 2025, no? Tama ba? Tama. Ibig sabihin, 4,000 years ago, wala pa si Kristo niyan, no? 4,000 years ago. Grabe, kasi yung year natin ngayon, 2025. 4,000 years ago yon. Grabe, sobrang tagal na nun, no? Hindi na mabilang na mga taon. Dati-dati pa. Ibig sabihin, guys, no? Ginagawa nila yon sa mga kriminal dati pa. Di pa uso siguro yung batas nun, no? Kumbaga, pagka minahuli silang kriminal, rapist, magnanakaw, ganyan, eye to eye, teeth to teeth, no? Pagka nagnakaw ka, putulan ka ng kamay. Pagka ng rape ka, putulan ka ng pagka pumatay ka, papatayin ka. Pag pumatay ka ng anak, papatayin ang anak mo. Ganun yata dati, no? Alam ko, ganun yung batas dati.
No, tama alam correct me if I'm wrong, no, pero alam ko gano'n dati ang batas. At yun na nga 'pag may nahuling kriminal, sinasaktan nila yung guys ng todo-todo, no. At minsan minsan namamatay na hindi pa na po nakakapunta sa korte. Natamaan ng bato dito sa ulo, patay agad guys. Di pa nakapunta korte yun, no. Pero lilitisin yun. Paano lilitisin yun, no? Haharap lang siya sa mga parang ano, matataas na ranggo dati. Tapos titignan lang siyang ganan. Ano yan? Ano yan? Legit. Criminal. Hatulan ng kamatayan. Ganun dati guys, no? Ang hirap mabuhay dati. Buti ngayon meron na tayong mga korte, no? Pero yun na nga, mahaba yung kwento. Tuloy natin yung video. Sa Pinas nga daw ay mga 1958 at ang unang crucifixion naman ay mga 1962. Ginagawa nga daw ito ng isang tao na binubugbog sa iba't ibang paraan at pinahihirapan ng todo kahit ipako pa siya sa krus, no? Napawang kinopya nila ang ginawa kay Kristo. Kinopya, ay hindi ko pinagtatawanan si Kristo guys, no? Pero natatawa ako na ang dami ko nakikita sa FB na pumapalag sila. Yung mga ano no kasi yung ginawa kay Kristo guys, no, hindi siya lumalaban, hindi siya pumapalag sa mga nananakit sa kanya, no. Yun yung paghihirap niya. Pero yung sa ngayon, yung mga gumagawa nito ngayon guys, no, kung nakikita niyo sa FB, comment din kayo, no, na yun na nga, na pumapalag sila, lumalaban sila, nasasaktan sila, ibig sabihin ganyan, no. Pero hindi ganoon yung tunay na ano, no. Para sa akin lang, no, hindi ganoon yung tunay na ano niya, na parang symbolism, no. Kumbaga, tiisin mo talaga. Kaya ka nga nandoon eh. No, tiisin mo yung hampas, tiisin mo yung tadyak, tiisin mo yung pamamahiya, tiisin mo yung bigat ng krus. Yun yung naranas ni Kristo, no? At yun yung dapat na maranasan nyo talaga. Kung ayaw nyo maranasan yun, di wag nyo gawin, no? Kasi rereklamo kayo guys, no, na kuwari nasaktan kayo, ganyan. Mananakit din kayong ganyan. Tingin ko, no, para sa akin mali lang yun guys, no. Pero ewan ko lang. Move na tayo guys, play natin, no. Ngayon ginagawa nga daw ito guys, no, bilang panata na lang, no, para mapatawad sa mga nagawang kasalanan. Please like and share and ay na nga, tapos na, hindi na nagtatapos. Penitensya, no. Shout out kay may nag-comment. John Miguel Santos, Boss Mix, shout out sa iyo. Sabi niya lang, yan, ang haba. Let's go, tagal na pala nito. Oo nga, sobrang tagal na pala nito guys, no. Wala pa si Kristo. Ginagawa na nila yan sa mga kriminal, no. Hinahatulan nila sa public, binabato nila, ganyan, sinasaktan talaga. Para magtanda. Yun siguro yung gusto nila guys, na para magtanda yung kriminal, sinasaktan nila ng todo. Hanggang ngayon naman ginagawa yan, no. Kung hindi lang awatin ng pulis. Pero move na tayo guys, no. Next video na tayo. Good. Okay siya. Yan, Baby Santo. May nag-comment. Basahin mo natin yung comment sa labas, guys. Ay, si Ma'am Maris. Nag-comment lang siya ng menu. Shoutout po sa inyo, Ma'am Maris. Game, guys, no? Play na natin. Ano nga ba ang Webes Santo o Maundy Thursday? Ito nga daw ay panahon kung saan nangyari ang huling hapunan. Ito na ang huling hapunan kasama niyo ko. Ni Kristo. May nilagyan ko yung mga clips guys, no? Para kasi mga favorite ko yung napalabas. Gusto ko sana yung napipil ko ba? Mapil din nung nanonood ng video ko. Pero sa sobrang ikli kasi 1 minute, tingin ko hindi ko nailahad-lahat ng magagandang clips, no? Kasi 1 minute lang yon. Tapos okay lang din naman kasi baka pag masyadong mahaba, makapiright na tayo, no? Play natin guys.
kasama ang kanyang mga tagasunod, kung saan pinagpasa-pasa nila ang pagkain, kung saan sila nga daw ay tumanggap na banal na komunyon Tanggapin mo, alalahanin niyo ako sa pamamagitan nito. o ang pagkaisa nila kay Kristo at sa simbahan nito. At hinugasan ni Kristo ang mga paan nila na nagsisimbolo ng kababaang loob at importansya ng pagsisilbi sa ibang tao. Grabe guys, no? Hinugasan niya yung paan ng kanyang mga tagasunod para ipalahad sa kanila, iparana sa kanya, kanila, parang tinuturuan niya sila guys, no, na dapat maging mababang loob lang, ganyan guys, no. Saka pinapakita niya sa kanila daw na yung importansya ng pagsisilbi sa kapwa. Grabe guys, no, solid. Naalala ko yung nanonood ako nito, naiiyak ako minsan, no? Play natin ulit. Ito nga din daw ang araw kung kailan isinuko o trinaydor ni Judas si Kristo sa mga otoridad. Ako ay ipagkakanulo sa aking mga kaaway, tatakpin at parurusahan hanggang kamatayan. Huwag kayong matakot, magtiwala sa Diyos. Paano kung hindi namin alam kung saan ka pupunta? Comment muna tayo din kay kay Judas, no, kay Judas. Trinaydor niya si Jesus, no. Ang sabi is prophet yun, no. Kumbaga, alam na ni Jesus na gagawin niya yun, no. Pero para sa akin, no, parang masyado natin siyang no, parang kinawawa. Kasi parang inutusan din kasi siya na tinuro siya ni Jesus na ganyan na gawin mo na yung dapat mong gawin, no. Kumbaga parang natusan niya na isuplong na siya, ganyan. Pero opinion ko lang naman yun, no. Play na ulit natin. Ako ang daan. Please like and share and follow for more. Ayan, doon na nga nagtatapos guys, no. Webes Santo, Monday, Thursday. Next video na tayo guys. On the Thursday. Webes, ayan. Ako ang daan, grabe, no. At dito na tayo sa Biyernes Santo. Mga i-acknowledge mo natin mga nag-like, Jackie Rosonquillo, Patrick Tierson Diaz Peraer at Robin Basilio. Shoutout po sa inyo, no. Maraming salamat sa inyo. At may nag-share na isa, Jackie Rosonquillo. Grabe si mami, sinishare lahat ng ating video. Play na natin guys, no. Ito ang ating Biyernes. Bali pa yung title, Biyernes Santos. Ngayon ko lang nakita. Bawal pa naman to i-edit. Biyahan nyo na yun guys. Good Friday. Ano ito? Game. Ang Biyernes Santo o Good Friday. Sa araw na ito, nilitis at hinatulan ng kamatayan si Kristo sa pamamagitan ng crucifixion o pagpako sa krus. Si Kristo nga daw ay dinala sa So yun na nga guys, no. Diyan siya, tulad nung kinuwento ko sa inyo kanina, doon siya hinatulan, no, nilitis ng mga nakatayo lang na na matataas na ranggo na ganyan. Sabi lang sa kanya, kung siya ba talaga si ang Diyos. Sabi niya, ako ang Diyos, ganyan. Guilty, sabi. Ganun lang dati yung guys, no, yung hearing, harap-harapan. At tuloy na natin, Golgota at pinako sa krus at namatay. At nang matapos siya mamatay, may na-research tayo guys, no, na ayaw ko lang kung totoo, no, kasi parang history siya. Yung pinagkamatayan daw ni Jesus, yung tumulo yung dugo niya sa lupa. Tapos yung bundok daw is lumindol daw nun. Tapos nag-crack yung yung lupa. Tapos tumulo pa daw yung dugo niya daw sa loob ng bundok. At nakuha daw yun ng mga scientists. Pero next video na natin yun guys, no. Play muna natin. Siya ay tinanggal sa krus at inilibing. Kaya sa araw na ito nga daw, inaalala ng mga Kristiyano ang pagpako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Isang banal na araw kung saan sila ay nagdarasal at nagpapasting at nagninilay-nilay. Ayun na, napansin nyo guys, medyo malungkot na tayo, no?
Kasi Friday, Sabado, yan, pinakamalulungkot na araw yan ng Holy Week. Pero tuloy na natin guys, no? Nag-insert na naman ako dito ng clip na ang kwento talaga nito kasi 1 minute lang, di ko siya na ng buod, no. Yung I am not worthy. ito, parang kalaban siya ng Hebreo, no? Kalaban siya ni Jesus dapat. Kumbaga parang sundalo siya na kumakalaban kay Jesus, pero nagkaroon siya ng problema, no? At may buhok ni Mambe yung ating relo. Nagkaroon siya ng problema, yung kanyang anak ay nagkasakit. At syempre wala siyang ibang alam na paraan at hindi na mapagaling ng doktor. Lumapit na siya kay Kristo guys, no? At nakiusap siya at grabe yung kanyang pananalig kay Kristo guys, no? Ang sabi niya dito, at hindi ako karapat dapat, no? At alam ko parang galit ka sa akin ganyan dahil ako magkaiba sila ng ng race, no? So tapos sabi niya guys, no, pero isang salita mo lang mapapagaling mo na yung aking anak. Yun ang sabi niya dito guys, no. Kaso konti lang kasi yung oras natin dito ay hindi ko na ilagay lahat. Tapos paano siya pinagaling ni Jesus? Sabi lang ni Jesus guys, magaling na ayon sa iyong paniniwala. Grabe guys, no, ganun lang sinabi niya, no. Parang hinihiling mo pa lang nagkatotoo na kasi nga naniniwala ka na totoo. Ganun, parang ganun lang guys, no. Tuloy na natin. But you only need to say the word, and he will be healed. Go. It has been done for you according to your belief. Thank you. Thank you. Nagpasalamat si Kristo sa kanya guys, no, kasi grabe yung kanyang paniniwala kay Jesus, no. Parang na-appreciate ni Jesus yung paniniwala nung sundalong yon, no, kasi lumuhod pa talaga siya kay Jesus guys, no. Please like and share. Ayun na nga, walang comment dito guys, yun sa lobby natin doon. Next video na tayo guys. Sabado na, no, pinakamalungkot ko na araw. Acknowledge muna natin mga nag-like sa ating video: Jackie Rosongrillo, Biboy Santos, Toto Bungalon, Arel Bungalon, Patrick Gerson Diaz Peraer. Shoutout po sa inyo, maraming salamat sa pagla-like sa ating video at isang share si Mami, no, Jackie Rosongrillo. Grabe talaga si Mami guys. Tapan natin si Mami guys. Ano nga bang ito na guys, Sabado de Gloria o Black Saturday, no. Panoorin nyo muna guys, no. Grabe, nakakalungkot to. Sabado de Gloria o Black Saturday o Holy Saturday. Ito nga daw ang araw ng pagluluksa sa dahilang si Kristo ay namatay sa cross at inilibing sa araw ng Biyernes. Kaya sa araw na ito, nagluluksa ang mga Kristiyano kasama ang kanilang mga pamilya na pinagdarasal ang kanilang mga nagawang kasalanan. Pero dati guys, yung paniniwala namin is dahil nga patay si Kristo ganyan sa Sabado, kumbaga bawal kami lumabas, bawal masugatan kasi daw hindi maghihilom, no, kasi nga patay si Kristo ganyan, walang didinig ng mga dasal. Pero ngayon baliktad pala guys, no. Kaya panoorin natin to at humihingi ng tawad sa Diyos. Ayun na guys, no. I-slow down natin para maintindihan nyo. Grabe yung inedit ko to, talaga napaluha ako. Ito ang kanyang taga-follow, taga-sunod. Pero nung panahon na to, hindi niya pa to taga-sunod guys, no. Nagulat siya bakit siya kilala ni Jesus, kasi hindi niya kilala si Jesus, hindi pa sila nakikita, never. Pero grabe, kilala siya. Pinakilala pa lang siya ng kaibigan niya guys kay Jesus.
Pero sabi ni Jesus, kilala kita. Mas una pa kitang nakilala kaysa dyan sa kaibigan mo. Grabe guys, no? Sabi niya, bakit? Bakit mo ako kilala? Ganyan. Tuloy natin. Ayan, no? Yung nasa pinaka mababa ka ng point ng buhay mo. At ikay nag-iisa. Ito guys, pinaikli ko lang pero siya yan, no, nagsisisigaw siya, nag-iiyak siya, may problema siguro siya, ganyan. Tapos sinisigawan niya yung langit. Anong problema ng Diyos, kung bakit ayaw niya magpakita, ba't ayaw niya sumagot sa kanyang mga panalangin, no? At sabi niya, do not hide your face from me, no? Huwag kang magtago sa akin, no? Magpakita. Kumbaga, magpakita ka naman sana sa akin, ganyan. Tuloy natin, guys. Oh, sabi niya, do you see me? Napatanong, sabi niya, nakikita mo man lang ba ako? Ganyan, no? Mga dasal ko, nadidinig mo man lang ba? So, naiyak na ulit ako. Talaga. And next. I did not turn. May lamok pa talaga. Nagpapatawa yung lamok, guys. Para, lumaiten yung mood. At sabi ni Jesus, sabi niya, I did not turn my face from you, no? Hindi kita tinalikuran, kumbaga hindi kita pinapakinggan kita at nakikita ko ang iyong problema, kumbaga ganun, no? Nakita kita, no? Nandun sa ilalim ng puno. Kaya na nga guys, no? Tulala siya, no? Napapaluha pa talaga siya. Kasi akala niya, no? Hindi siya napapakinggan ng Diyos yung kanyang mga panalangin, no? Yung kanyang mga problema. Pero sabi nga sa Bible 34 and 17, pasensya na, hindi ko alam paano basahin yung artikulo. Pero ang sabi doon, the righteous cry for help and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles, no? Mali yung sound effect, guys. Ayan yan. Sabi nga nun, no? Mga humihingi ng tulong sa kanya. Napapakinggan niya yon at inilalayo niya siya sa mga problema, no? Grabe, guys, no? Nakaka-touch lang. Pero yun na nga, wala nag-comment. Next video na tayo, guys, no? Pinakamalungkot na araw. Dinugtong ako siya ng parang nakaka-inspired na na video. In-edit ko to, guys. Maniwala kayo sa hindi, lumuluha ako. Pero last video na, alam mo, last na to sa linggo na pagkabuhay. Dito na nabuhay si Jesus, guys, no? Pero ano muna natin, panoorin niyo muna. May nag-comment ba? Mamaya na. Ang linggo ng pagkabuhay o Easter Sunday. Ito nga daw ang araw kung saan dinalaw ng isang babae ang puntod ni Jesus at natagpuan itong walang laman. At si Jesus nga daw, guys, ay nagpakita sa kanyang mga tagasunod. Mary. Noong una, hindi sila makapaniwala na buhay na ito, no? Ngunit nag-iba ang kanilang pananaw nang pinakita at pinaramdam ni Jesus ang kanyang mga sugat sa kanila. At dito na nga daw, sabi ni Jesus, napatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Ayun na, dinugtungan ko ulit, no? So yun na nga, ito linggo ng pagkabuhay, Easter Sunday. Diyan nabuhay sa ikatlong araw, diyan nabuhay si Jesus. Pumunta si Mary Magdalene, no? Yung isang kasunod ni Jesus. Sa kanyang puntod, gusto sana niya mag-alay ng bulaklak, no? Kaya kamustahin man lang yung no? Pagdarasal man lang niya.
Pero pagpunta niya guys, walang laman, nakabukas yung puntod at pagpasok niya is walang laman yung puntod, no? At syempre nagulat siya, natakot siya at syempre nalungkot. Bakit ganon, no? Walang laman yung puntod. Tapos nagulat siya, biglang nagpakita sa kanya si Jesus ng buhay. Inano siya, kinausap siya guys, no? At kwento niya yun sa kanyang mga tropa. No, kasi sabi rin ni Jesus, no, ipagsabi mo sa kanila. Tapos yun na nga, pinagsabi ni Mary sa kanyang mga tropa, no, sa mga tagasunod niya rin. At di siya pinaniwalaan. At doon na nga rin nagpakita si Jesus sa kanila. At yung una talaga hindi pa rin sila makapaniwala na kung siya ba talaga yun, baka mamaya kamukha lang, ganyan, no. Pero pinahawak ni Jesus ang kanyang sugat at yung isang tagasunod niya, pinapasok niya yung kamay nun sa kanyang sugat sa tagiliran guys, no. Kumbaga parang ayaw mo maniwala, hawakan nyo, totoong sugat yan, totoong butas yan sa loob ng aking katawan, no. Tapos yun na nga, naniwala na sila at ang sabi ni Google, no, yun na nga, na ibig sabihin parang na lahat ng ating mga kasalanan na naligtas na tayo ni Jesus sa lahat ng mga kasalanan natin, no. Tuloy natin guys, no. Itong boses na maririnig nyo guys, galing yan sa palabas, no. Play natin. Apologize to be forgiven. Wag kang maghingi ng tawad para lang na kumbaga para patawarin ka, no, kumbaga. You apologize to repent. Hingi ka ng tawad para kumbaga matuto sa mga nagawa mo kasalanan, no, hindi yung hingi ka ng kapatawaran, no. Humingi ka ng tawad kasi nga gusto mo na magbago, kumbaga ganun. Forgiveness is a gift given from the other person. Na regalo yung kapatawaran, regalo galing sa magpapatawad sa iyo. Have you asked for forgiveness? Mahaba pa yun guys, no, pero kulang na yung video, na kuryente pa ako talaga. Kulang na yung oras ng video. At syempre last na to guys, no. Ganda yun. Naalala ko yun. Kalimutan ko ng title yun. Basta palabas yun ng guys, no. Na tinuturuan niya yung dalawang magkaaway kasi na kanyang tagasunod. Excuse me. Pinapangaralan niya na magbigay ng kapatawaran. Kasi nga, yung isa binibilang niya yung pagkakamali ng kanyang kasama. Tapos, nagsumbong siya kay Jesus. Tapos, sumunod na gabi, yung isa na naman na, yung isang tagasunod niya na naman, yung nagsabi sa kanya, yung pala, mas marami siyang kasalanan na nagawa dun guys. Kaya parang hindi niya pinapansin kasi nga, nagbibilangan sila ng kasalanan, no? Kasi na nga sabi ni Jesus sa kanila, nagkasala siya kasi nagkasala yung isa sa kanya 3 beses at sabi niya naman 7 times na nagkasala sa kanya yon. At sabi ni Jesus, kahit 77 times pa yan, no, patawarin mo yan anli. Kumbaga, nagkasala siya sa iyo ngayon, nagkasala siya sa iyo bukas, mamaya patawarin mo lang ng patawarin guys, no. Kaya yun, nagpakababa siya at tinapangan niya yung kanyang sarili kasi kung di niya itatanong guys, mahirap humingi ng tawad at mahirap magpatawad. Kailangan mo ng katapangan, no, para magawa mo yun. So yun na nga, kinonfronta niya yung sabi niya mas marami yung nakakasalanan sa kanyang nagawa kaysa yung mga nagawa niya kasalanan. Pero sabi ni Jesus, patawarin mo ng ganyan, patawarin mo na. Pinuntahan niya, pinatawad niya, niyakap niya ganyan.
Tapos umiyak. Para sila umiyak guys, no? Kasi yun nga, parang bati na sila, ganyan, no? Parang naipon yung sa loobin nila. Tapos nung nagkapatawaran na sila, grabe, no? Kaya siguro sa simbahan, may peace be with you. Ato nga pala itong Easter Sunday, no? Ibig sabihin daw niyan guys, no? Parang kumbaga, napatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, no? Kaya peace be with you. Kaya nag-post ako sa mga friends ko dyan, no? Nakita yung post ko dun sa my day ko na peace be with you. Yun po ibig sabihin nun, no? Peace be with you, no? Ibig sabihin na napatawad na tayo ni Jesus. Patawarin kita, patawarin mo ako, napatawad na tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan. So yun na nga guys. Grabe, para na akong pastor. Pasensya na guys, no? Kasi mahal na araw, pagbigyan nyo, no? Tungkol sa Christianism. Kasi hindi natatanong Christian ako guys, no? Pero okay, mag-alala. Inaaral natin kahit anong mga kahit guys, lalabas. Ipapaalam si Mampe, lalabas daw siya guys. CCR. Sige na. Kaya na guys, no, kahit anong religion pa yan, pag-aaralan natin yan guys, no. Mag-comment lang kayo kung anong gusto niyo pag-aaralan natin, mga kaalaman. Pero sa ngayon, yun lang muna guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Isang linggo na naman ang lumipas. Grabe guys. Dati 100 lang, ngayon 150 na yung nanonood sa atin guys. Yabang naman Bea guys, 1 million. Kanina nga daw nag-live kami guys, no? Naglalaro lang akong COC, tapos sabi niya lang kanta-kanta kaming ganyan. Ni-live niya na pala. Ilan yung views ng B? Yung kahihiyan natin. Joke lang, only me yun. Ako only me lang pala yun, B. Kala ko talaga naka-live. Sabi niya 50 views. Kinabahan ako eh. Nakakahiya nga, no? Kanta-kanta kami. Mamaya. Wag na, ayoko na. Soon na lang. Soon na lang. Next week. Next week. Abangan nyo yun, guys. Abangan nyo guys. Wag na, nakakahiya kaya. Naglalaro. Mag-cover request na kayo. Cover request. Cover the month. Cover the mouth. Naglalaro lang ako si Osing ganyan, no? Tapos, sabi niya, kanta-kanta lang daw siya sa tabi ko. Tapos, naka-live na pala siya, guys, no? Siya pala, naka-only me lang. So, ayun na nga. Maraming salamat, guys, sa isa na namang week. Patay mo natin ito. Isa na naman week na pag-supporta nyo sa ating channel, no? Dumadami na tayo ng dumadami. At maraming salamat sa inyong panonood. See you sa susunod natin ng mga adventures. Siguro bukas maglalaro tayo sa mga susunod. Mga food trip muna ganyan habang walang event. At syempre kaalaman. Normal na kaalaman. Tapos yung mga tourist, no? Pero sa ngayon, yun lang muna guys. Maraming salamat. Paalam.